Karga. Okay. Whew. Okay. Yan ang perks na may ultimate rig. Pinarga natin yung washing machine. Okay, ready to roll. Bigyan natin kay Elmer. Ulan po. Okay, alright. Let's go, Paps. Okay, sikip. Buti na lang meron tayong sunroof. Nakikita natin kung gumagalaw yung kargamento natin sa tuktok. Eh, paring Christian. Washing niya kahapon, ayaw nang gumana yan. Op, dahan-dahan bigla. Yung ayun binaba na. Okay, rig natin. Nilinis natin yung makina kahapon. Naglalagay ng ground si Kuya Elmer kasi hirap umistart kulang sa ground. Ayan na, nahugot na yung bagong linis ko rin to, kaya malinis. Ayun okay, ngayon ko lang uli nilabas after some time. I finally found out myself. 24 hours later. Paps, medyo makalimlim ang araw ngayon. Ayun yung rig natin, ilabas na natin. So mamaya reviewin natin dahil hinanda natin yan para sa darating na the big one. Wag naman sana. Tsunami alert has been issued after the Philippines was hit by a magnitude 7.4 earthquake, the second in less than 24 hours. The quake hit the southern Mindanao region at a depth of around 58 kilometers. Hazardous tsunami waves are possible for coastal areas. So yun, payong mga kapatid, naganda na tayo ng go bags natin. Ito yung mga jackets, konting underwear, konting damit, konting tawag ito, masusuot. Para kapag sakali lang naman, naglilindol na kasi nowadays, kaya hindi ko nabubuksan, basta yan yung mga damit-damit dyan. Ito naman, gamit din ng anak namin, meron din siyang headlamp, tapos may mga flashlights, anything na charger, gano'n. Tapos may konting cash siguro kasi malamang mag-offline ng mga ATM dyan. Tapos may isa pa tayong bag na paglalagyan ng mga biscuit, noodles, gano'n, yung mga madaling lutuin. Ito naman yung mga natin, essentials talaga. Mga gamit pang pandiinan. Meron diyang mga buksan natin, di ba meron diyan. Blanket, gano'n. Tinatamad na magbukas May kutsilyo, tapos merong flashlight, may power bank, gano'n. Yun, tapos pagka nangyayari, buhat lang, gano'n. Okay, so mamaya buksan na lang natin. Sige. Ano ba laman ng ating emergency kit, Paps? Okay, meron tayong blanket dito. Siyempre malamig, lalo sa lugar namin. Yan, kailangan ng blanket. Kandila, lighter, meron na rin dyan. Flare, tapos yung flashlights dito. Tapos, ayan, may flare tayo. Meron na rin tayong cutter. May baton tayo. Diba? Sino yung kutsilyo natin? Tapos, ito, kapote, poncho, emergency poncho. Poncho ang tawag nila. Actually, nakuha ko lang din to sa sakyan namin. Yung binili namin dati na Ford. Hood rain, something, basta plastic, puro plastic kalimitan just in case umulan. At least hindi tayo mababasa. Ano to? Emergency rescue blanket. Oh, blanket. May blanket din. Okay. Ito mga medic. So magdadagdag pa ako dito ng alcohol. Okay. Ayun. So may hand warmer na rin tayo dito. So kailangan nito alcohol, bulak, tissue, mga ganyan. Meron din tayong knife. Ang lagari. Yan. Lagaring bakal. Sabi ni Bayaw, pwede. Kasi yung just in case, di ba? Yung mga bumabagsak na pader. Yung lagari mo yung yung bakal, misa-misan So ngayon, basta ganun. O ito, may alcohol na. Para meron tayong pang, alam mo na, disinfect and everything. Speaking of alcohol, ay ano to? Meron ganito. Talaga naman, nasama pa. Tama na natin yung mga paps, nandyan na alcohol din yan, di ba? Pwede yung pampatulog. Okay, so yan. G na tayo mga paps. Alright, balik na natin. Pwede na. Nagluluto tayo ng laing beside yung mga paps. Okay. Luto muna tayo. Duty muna.
Okay. Gas muna tayo, Paps. Ngayon lang tayo lumabas. At ngayon lang pala natin ginamit tong ating Pajero. At puro gas tayo na nakakaraan ngayon. Ang diesel is 62.30. Yung gasolina XCS 61 ganon per litro. Itong diesel natin 66. Ayan lupit, mas mahal na diesel ngayon. So yun, kayo nang mamili kung anong prefer niyo, gas or diesel. But for the meantime, papasyal muna tayo. Bili muna tayo ng washing machine ni Neneng Tawad. Okay, bayad na tayo kay Bossing. Yung 2,000 30 liters, ayan 30 liters, 66.30 ang per litro ng gasolina, ay ng diesel max. Okay, ganun talaga, tumataas. Okay, try nating ibaba itong awning niya. Ang 2 years, saka lang bubuksan ulit. Okay, so ganyan siya. Yan gagamitin natin kapag kailangan ng lumikas. Ganyan siya. Okay. Okay, so baba natin to. Kaya natin to. Okay, so baba natin yun. Okay, so binaba ko na itong likod. Supposedly, dapat to magkinila. Kaso stack up kasi uusog to. Yung upuan na yan doon. And then ito, may higa ako dito. All the way sa likod. So ganun nga sana. Problema, hindi ko forward yung second row para maihiga ako ng todo itong sandalan para all the way magiging higaan dito sana. So yan ang i-figure out ko pagka kailangan ng lumikas. Siyempre medyo alanganin. So may lindol ang nangyayari. So ito yung gagamitin nating getaway vehicle. Hindi, yun nga. Kasi dito kami matutulog just in case na kailangan lisanin yung bahay. Kasi kailangan mong matulog sa open area. So yan. Set na yung ating awning. Ito na lang yung ayusin natin. May mga go bags na tayo. So yan, i-figure out ko sa bukas. Hindi siya may fold dapat may fold itong papunta, may forward siya papunta rito para nang sa ganun may higa ko to ng todo, magle-level siya doon sa third row seats. So magiging higaan siya. So kasya na kung tatlo lang naman kami matutulog, isa, dalawa, tapos ako sa driver side. Okay na yan. Tapos dala na lang ako extra tent, tapos mga go bags. Okay. Start natin. Kala ko ready na pang apocalypse tong ating rig. Nagka-problema pa tayo dito sa second row seats na kailangan i-move talaga. So bukas gagawin ko yan. But for the meantime, tuloy lang natin tong video natin. So yan. So itong rig natin, kaya ako nilabas kasi nga 4x4 to. Kung sakali mo magkaroon ng halimbawa, bitak-bitak na kalsada yan o sagabal sa kalsada, kayang-kaya niya akyatin. Lagay mo lang sa neutral, tapos pasok mo tong 4-wheel drive niya. Yun 4-wheel drive na agad. Pwede na tayong umatras. So baguhin nga natin yung parking saglit. Sa 4x2, 4x4, 4x2. Yeah. Okay, 4x2 na. Tinesting ko lang yung 4x4 kung okay. So far okay pa rin. Malakas pa rin. Natin yan. Balik natin sa parking. Okay.
Oh, karoon pa ako ng tatrabahuin tuloy. So yun, 180 degree yung ating awning. Okay. Yun. So 180 degree yung ating awning. Pwede na. Tapos may extra na lang akong tent na pwedeng ilagay sa labas. So pupunta kami dito sa subdivision namin. May open court dito na doon ko igagarahe itong sasakyan natin para nang sa ganon ito na magsisilbing tahanan namin. Pero mas mainam kung hindi matutuloy ang ang mga lindol-lindol na yan. Pero mas maigi nang naghahanda tayo. So yun, tayong kapatid, maglalagay na tayo ng go bags. Talagang kailangan lang natin maghanda talaga. Kung sakali man dumating yon, syempre dasal lang ang ating sandalan o sandata. But syempre sasamahan na rin natin ang paghahanda. But anyway, ganun siya. Ganun yung magiging diskarte natin sa rig natin. Okay, tapos all set naman na siya, puno ng gasolina, battery. Yun pala, battery. Meron akong wala lang itong solar. So mainam yung mga rig na may mga solar diyan na pwede sila mag-charge dun sa battery nila. Tapos yun nga, pwede mag-charge ng cellphone and everything. Ito wala tayong pag-charge dyan, pero malapit lang naman yung bahay, pwede namang maglagay ako ng extension. Pero just in case na walang kuryente, yun lang ang problema talaga. So may inverter naman tayo. So ang gagawin ko, yung inverter na lang, saksak ko dito sa socket na to para mas maraming maka-charge. Hindi lang yung ilang cellphone lang. Maganda rin palang may solar dapat ang ating mga rig. So, sige, next papalagyan natin ng solar yan para talagang pang apocalypse. For the meantime, ganyan muna setup natin. So sa akin, nag-remind lang ako sa inyo mga paps na kailangan natin paghandaan yung the big one. Pero sana manalangin tayo na wag nang dumating. Alright, so yan mga paps, ikutin natin tong ating rig. Okay, so sa naisip ko dito maglalagay ng solar. Yan. So tuktok. So pwede nang palagyan yan. Okay. Sige, magka-canvas tayo ng solar panel natin para makabitan to. Okay, so ito na yung rig natin. Bagong car wash. Linis. Yeah, okay. Higa natin yan. Inabot na tayo ng umaga. Kaka-figure out kung paano ihiga itong ating second row seats. Ayan, bitin siya. Kasi pag nahiga yan, magsasakto rito yan. Pwede na siyang higaan talaga. Okay. Okay, ganoon talaga. So hanap muna tayong diskarte kung paano. Okay, so dito sa loob ng rig natin, meron tayong, siyempre may radyo tayo. Para just in case mawalan ng signal ng cellphone, kahit papaano makakonect tayo sa otoridad, police station or emergency response team para na sa ganun yun nga, kung kailangan natin ng tulong, makahingi tayo ng tulong. Dalawa yan, meron pa tayong radyo na nandun sa bahay kasi ginagamit namin to kapag emergency, walang signal, hindi makatawag. So yan, ICOM. Sa mga legend, alam nyo na yan, mga taong 90s yan, maraming may gamit ng ganyan. Okay, so ito yung loob ng cockpit natin. Ganyan, as usual, na-vlog na natin to dati, nakita nyo na to. So kahit pa paano may entertainment system kapag medyo talagang inabot na tayo ng anxiety dahil dyan sa lindol na yan, kahit pa paano kailangan mag-unwind. Tapos ito, maganda yan, pag matutulog ka rito, alam mo, mahiga ka, tutulog, pwede ka magbuni-muni, yan, makita mo yung mga stars, buwan, ganun. Angat mo lang to, tapos pagising mo, yun na agad mabubungaran mo. Yung kagandahan sa sa mga old school na sasakyan, kahit pa paano, kumpleto ang amenities. Imagine 96 itong Pajero natin, pero kumpleto ng amenities. Naka digital climate control, 4x4 matic, naka SRS airbag, pero hindi na magana yan. Hindi ko na pinagana at masyadong mahal kung pagaganahin ko pa. Pero so far okay naman. So the reason why kaya ako nilabas ng rig natin kasi yung Fortuner natin hindi naman 4x4 kasi naglilindol, sabi ko nga just in case lang na halimbawa may bitak-bitak na kalsada dyan, kahit paano kayang tawirin na itong ating sasakyan dahil nga 4x4 at medyo mataas to keso dun sa natin sa Fortuner natin. Naka 2-inch lift ito ng body lift,
Yun lang naman ang pinataas natin dito kasi medyo mataas na siya. So medyo nahirapan si Esme na sineneng tawad na umakyat kasi nga yung kalsada namin parang 30 degree ito nakaangat. So mahirap para sa kanya umakyat. Yun. Alright. So ano pa ba? Dito maglalagay na rin ako ng tubig sa likod, tapos sa drinking water maglalagay na rin ako na pang ready lang ba. Pero mas maigi kung hindi na matutuloy yung lindol na yun na sinasabing the big one. Although sabi nga nila every 400 to 600 years talagang gumagalaw yung ating ating ilalim na lupa. So nangyari yata ito around 1650s, mga ganon. So ngayon nasa na tayo, kumbaga hinog na, nandun na raw tayo sa pagyanig uli. Nasa na tayo, kalagitnaan ng 400 to 600 years. So yun, base lang sa research ko ito So research nyo na lang din para dagdag kaalaman ninyo. So yun, pero syempre wala pa rin nakakapagsabi na kung kailan at mangyayari ang the big one na yan. Tanging yung ating creator lang nakakaalam ng lahat na yan. Pero mas maigi na rin mag-ready tayo. Alright, dasal lang ating kailangan para tayo maging ligtas. Alright, so yan. Tubig, check na tayo dyan. Nandun na nakaprepare na tent. Maglalagay na rin ako ng extra tent dito. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga kakargahin natin tubig tsaka yung tent. Karga ko na rito tapos didiretso tayo dun. Kasi may open court dito. Banda dyan, diretso pa dyan. Ito subdivision kasi may open court na pwede kang dun tayo tumakbo. Yun ang iniisip ko na tatakbo. Wala na kasi tatakbo dito kasi tignan mo mga paps. Yung building dito. Ay, yung mga bahay dito ang lalaki. Tataas. Ayan. So tapos yung kalsada namin ganyan lang. So unsafe para sa akin, kaya mas mahigi doon. Didiretso tayo dyan, kahit yung kadumiretso puro building pa rin yan kasi yun nga, subdivision. Yun, doon banda ang punta natin doon. Okay, so ito yung kalsada namin, sobrang pababa. Ito yung highball natin, medyo matarik dyan sa gilid. Tignan natin pag nakita niyo sa gilid, ayan bundok na yan, tapos pababa pa, diba? Medyo alanganin kasi ito yung natin, highball natin. Ang sasalo na lang sa atin itong pine tree, kaya sana hindi na putulin yan ng may-ari nito para magsilbing watershed na rin. Okay, diba? Yun. Okay, imagine tignan mo yung kalsada pa-slant na ganun kasi ito yung highball natin pataas. Okay, so sige, ready na natin yung mga tubig natin pang drinking water, tapos yung tawag dito, tent. For the meantime, ayusin muna natin tong NMAX natin. Lagay din ako ng net dito kasi kalimitan kapag halimbawa nagpark na ako, kukunin ko yung mga pinamili or gamit dyan, umugulong rito pababa kasi nga 30 degree yung parking natin. Okay, so ito yung yan, dadalhin natin sa rig natin. Siguro sama na natin to yung 2 timba, 2 timba rin na natin doon. Yung rig naman natin hindi naman ginagamit masyado, kaya pang standby lang yun, kaya okay nang nakalagay doon yan. So kunin natin yung tent. Dahil kompleto na tayo, yun nga sabi ko, banig, tapos tent, yan, pang isahan lang to yan yung banig natin. Ito yung isang tent natin. Okay, ready. Tapos ito yung isang malaking tent natin. Yan. Alright, so karga na natin, pwede na yan. Pinainitan ko muna. Okay na yan. Ito, sakto. Alright. Okay, ano pa ba kulang? Kinarga na natin tong ating emergency kit. Iba karga na lang din natin. Ayos. Sakto na yan. Bag ng biskwit. Pwede na rin. Para dilata, ganon. Okay. May oras pa. Mag-order ako ng solar. Lagay natin dito. Pa-install natin sa Limang Jose. Okay. So since kumpleto na ating rig, kumpleto na ating emergency kit, ready to roll na tayo. Okay, apocalypse na. Pwede na mga paps. Okay,
So yun, kung may nakapulutan kayong diskarte kayo rin, siguro I strongly suggest na mag-prepare na rin doon sa mga hindi pa nakapag-prepare kasi mahirap na. Kung meron naman tayong means para gawin yung mga yon, gawin na natin mga paps. Alright, so keep safe everyone and let us pray. Okay, para sa ating safety. Okay. So yun mga paps, kung nakakapulutan nyo ng diskarte ito, syempre dating gawin, comment, share, and subscribe, and Papi Power. Okay. Tagulong natin, meron na rin tayo just in case matabunan. Okay na.